Dahil bakasyon, ay naisipan ng magkakaibigan na humanap ng lugar na may magagandang tanawin. Gusto nilang sumubok ng bago nilang adventure. Kaya naman, bumiyahe sila mula sa Maynila papunta sa probinsya ng Camarines Norte, sa baryo ng Bestro. Lubak-lubak at mabato ang kalsada. Magkakalayo rin ang mga bahay at sagana sa nagtataasang mga puno ng kahoy. Malawak ang talahiban na kung titignan mula sa kanilang sasakyan ay magdudulot yun ng kakaibang kilabot sa katawan. Maririnig din ang iba't ibang uri ng mga hayop na kadalasan ay sa TV lamang nila nakikita at naririnig. Sa una pa lang ng pagpaplano nila ay tutol na roon si Elena sa lakad nilang yon dahil hindi nila kabisado ang lugar na pupuntahan. Lalo pa at sinusundan lamang nila ang lokasyong nakalagay sa dyaryong nabili ni Justin kung paano silang makakarating sa baryo ng Bestro. Kaya naman, kahit nasa biyahe sila, ay hindi pa rin mapakali si Elena sa kanyang upuan. Kinakabahan talaga ako sa lakad nating to, Mario. Para bang may hindi magandang mangyayari. Basta, iba talaga ang pakiramdam ko sa lugar na ito. Ay, ano ka ba naman, Elena? Masyado lamang tahimik ang lugar na ito, kaya ka nag-aalala. Sa syudad kasi, bukod sa maingay na, marami ka pang makikitang mga tao. Kahit naman sino ay matatakot sa baryong ito eh. Tignan mo nga kanina pa tayo bumabiyahe, pero wala man lang tayong nakikitang tao na nakatambay sa labas o gilid ng daan. Pero hindi na yata ito nararating ng kidlat Parang masyadong malayo ng bayan na to. Puro ka naman biro eh. Seryoso ako. Kaya nga hindi ko maiwasan ang hindi kabahan. Paano kung mapuntahan nating lugar punong-puno ng kababalaghan? Sus, Elena, yan ka na naman Umiral na naman ang pagiging praning mo. Ikaw na nga nagsabi na kababalaghan, di ba? Ang ibig sabihin nun, hindi totoo. Katang-isip lang o gawa-gawa lang ng mga taong malapit ng masiraan ng ulo. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, Mario Nag-aalala ko na baka ang mapuntahan natin ay ang lugar ng mga aswang. Lugar ng mga aswang? Anak naman ng putya, oo. Yan ka na naman sa mga aswang-aswang mo pwede ba? Ano ba, Elena? Bawas-bawasan mong pagbabasa ng comics at mga librong walang kwenta, ha? Hindi totoo mga aswang-aswang na yan. Alam mo, panakot lang sila sa mga batang ayaw matulog ng maaga. Tsaka yung mga palagi naglalaro tuwing gabi. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ko naman hinihingi ang opinyon mo. Ayaw mo lang yata akong makasama kaya gumagawa ka ng dahilan para hindi tayo matuloy sa pagpunta natin sa lugar na yun. Mario, hanggang ngayon ba may issue pa rin sa ating dalawa? Andito ko para sa mga kaibigan natin, para makatulong. Kaya lang, ibang nararamdaman ko sa lugar na ito. Huwag mo na nga lang akong kausapin. Wala rin namang patutunguhan ng usapang ito Mag-aaway lang ulit tayo. Aba, teka. Ikaw lang naman na nagsisimula ng away Kung ano-ano nung pinagsasabi mo tapos ako pa talaga may issue. Ang sa akin lang naman ngayon pa ba tayo aatras? Nandito na tayo. Huli na para sa pag-iinarte mo, Elena. Hindi ako nag-iinarte. Sinasabi ko lang kung anong nararamdaman ko. Anong tawag mo dyan? Ang hirap kasi sa'yo, palagi mo nalang pinapalaki ang gulo. Ang ayoko pa naman sa lahat yung maraming reklamo. Sana nung una pa lang na nagpaplano tayo nagsabi ka na. Hindi yung kung kailan nasa biyahe na tayo, saka pa mag-iisip ng kung ano-ano. Kung tutuloy ba tayo o hindi. Hindi ko naman kasi alam na ganito ang itsura ng lugar na pupuntahan natin. Sige nga, ikaw nga ang tumingin kung anong napapansin mo sa baryong to. Ay nakong kulit. Tigil-tigilan mo ako, Elena. Hindi ka na nakakatuwa. Marami na akong iniisip. Huwag mo na dagdagan pa. At sino bang nagpapatawa? Mukha ba ako nagbibiro? Ikaw tong mainit agad ang ulo. Kaya hindi tayo nagkakasundo dahil dyan sa ugali mo. Habang nagtatalo, ang dating magkasintahan na si Elena at Mario ay hindi na naiwasan ni Justin ang hindi sumali sa usapan. Lumipat na ito ng upuan
para lamang pumagitna sa dalawa. Tumigil na nga kayo dalawa. Hindi na ba talaga kayo magkakasundo? Pambihira na ba kayo, oo? Kasi naman to si Eleni. Ang hilig gumawa ng kwento. Panay reklamo. Nakakainis. Panira talaga ng araw. Sana pala, hindi na lang ako sumama sa lakad na to eh. Ako pa talaga, Mario? Ako pa talaga ang panareklamo? Oo, tama na, tama na. Ano ba kayong dalawa? Tumigil na nga kayo. Wala rin naman magpapatalo sa inyo eh. Huwag niyo nang pag-awayan tungkol sa lugar na to. Pareho nating gustong pumunta rito. Wala nang atrasan. Dito lang naman sa lugar na to bihira ang tao eh. Dahil abala sila sa mga trabahong pambukid. Pagkalampas naman natin ng tulay, kayo na magsasawa sa mukha ng mga tao rito. Huwag niyo na munang husgahan ng lugar. Kaya ganda-ganda ng lugar, hinuhusgahan niyo kaagad. Saka lamang tumahimik sina Mario at Elena dahil sa sinabi na yon ni Justin. Ibinaling na lang nila ang atensyon sa unahan ng minamanehong sasakyan ni Gwen. Halos pasado 4:00 na yon ng hapon, kaya medyo malapit nang mawala ang sikat ng araw. Matyaga silang naghihintay na madaanan ang tulay na sinasabi ni Justin. Pagkaraan ng ilang minutong katahimikan, ay napabalikwas sa pagkakaupo si Elena nang matanaw nila ang dulo ng tulay. Pero nadismaya sila sa nadatnan. Teka, anak ng... Bakit ganyan ang itsura ng tulay? Hala, paanong... Bakit, Mario? Justin? Anong meron sa tulay? Kasi naman, ang nakalagay dito sa dyaryo sementadong tulay. Pagkatapos, gawa lang pala sa lubid ng tulay na nakabitin sa mataas na bangin. Bumundol ang pag-aalala sa mukha ni Elena nang makita ang takot sa mga mata ng kasama. Kaya't nagkatinginan silang apat dahil kakailanganin nilang bumaba ng sasakyan. Sa itsura ng tulay na yon, ay hindi nito kakayanin ang kanilang sinasakyang van. Ito na nga ba yung sinasabi ko kanina eh. Nangyayari na nga ang kinakatakutan ko. Ganitong-ganito yung mga nababasa ko sa mga comics. Ano to? Pambira naman, anak ng putyo. Paglalakarin pa yata tayo papunta sa baryo ah. Elena, pwede ba? Hindi ka nakakatulong eh. Nakakadagdag ka pa ng init ng ulo ko eh. Ano ba? Magsisimula na naman ba kayong dalawa? Pwede ba, Elena? Lalo ka na, Mario. Tumahimik na muna kayo. Mas lalo ako natataranta sa inyo eh. Ano sabi mo, Justin? Tumahimik? Paano kaming tatahimik? Palpak tong lugar na napuntahan natin. Ang sabi mo maayos ang tulay dito eh. Ano to? Anak ng tutsyang oo. Nakakainis talaga. Ayoko pa naman sa lati yung maglalakad ng malayo. O paano, hindi na ba tayo tutuloy? Umuwi na lang tayo. Anong umuwi? Ngayon pa? Kasi ang ingay mo, Mario. Nakakainis yung bibig mo, wala nang tigil sa kangangawayan. Dinaig mo pa ang babae sa kadadaldal mo. Pasensya na, Mario. Hindi alam ni Gwen na ganito ang tulay dito. Saka, kahit tignan niyo pa rito sa dyaryo yung dala natin. Maganda ang tulay at sementado. Tignan niyo maigi. Patingin nga, at baka naman naliligaw na tayo. Inabot ni Justin ang hawak nitong dyaryo kay Mario. Saka iniunat ng binata ang papel bago pinasadahan ng basa. Si Gwen naman ay panay ang hingi ng pasensya. Ipinaliwanag nito na sinuri naman nila ang lokasyon at tama ang daang tinatahak, kaya't nagtataka rin ito kung bakit malayong malayo ang itsura ng tulay sa detalyeng nabasa nila sa dyaryo. Kaya kahit si Gwen ay nagtataka na rin sa nadatnang itsura ng lugar. Aba teka, tama naman na nakalagay sa impormasyon sa baryo eh. Pero sinabi rito, pagkalampas daw ng sementadong tulay, ay mararating na raw natin ang pinakamagandang tanawin sa lugar. Paano nga kung tama ang lugar na pinuntahan natin, pero ibang tulay naman pala ang sinasabi sa dyaryo? Elena, walang mali sa lugar na to, maliban sa tulay. Ayan ang sketch oh. Nakalagay naman ang mga lugar na dapat daanan para makarating tayo sa baryo. Sa palagay ko, tama naman yata ang baryo na puntahan natin. Okay, sige.
Ang mabuti pa, bumaba na lang muna tayo ng sasakyan. Hindi naman yata ito mawawala dito eh. Justin, ano sa tingin mo? Iwan natin to rito? Oo, tama ka Mario. Hindi ito mawawala rito. Dadali naman ni Gwen ang susi ng sasakyan eh. Lalong bumundol ang kaba sa dibdib ni Elena nang inilinga niya ang paningin sa paligid. Makulimlim dahil sa malalagong dahon ng puno ng mangga. Ang tulay naman ay medyo nilulumot na at ginagapangan ng ligaw na damo. Halatang hindi madalas daanan ng tao. Naunang bumaba si Justin, kasunod sina Gwen at Mario. Si Elena ang nahuling bumaba ng sasakyan. Dala ang kanyang bag. Nakakunot ang noo niya nang lumapat ang kanyang sapatos sa lupa. Saka muling pinagmasdan ang tulay. Ligtas pa kaya tayong dumaan sa tulay? Sa palagay ko naman sadyang daanan ito ng mga tao. Mukha pa namang matibay ang tulay. Wala nang atrasan to, Elena. Oo na, nandito na Ano pang magagawa ko? Isa pa, gumastos na rin tayo eh. Ituloy na natin to. Nang magsimulang maglakad ang mga magkakaibigan para tumawid sa tulay, nagpahabol ng tanong si Gwen. Bahagya itong sumilip sa ibaba ng tulay. Sinabi nitong baka nga raw naliligaw sila at hindi ito ang baryo na dapat nilang pinuntahan. Dahil sa sinabi ni Gwen ay mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Elena. Lumikot ang kanyang mga mata at nagpalinga-linga sa paligid. Pwede ba? Tumigil ka na nga sa sinasabi mo, Gwen. Kinig na lang nga ni Mario ang dyaryo, di ba? Tama ang baryo na puntahan natin. Itong tulay lamang ang naiiba. Tara na nga, simulan na natin maglakad para may mapagtanungan tayo sa unahan ng daan. Wala nga tayong nakikitang tao rito Saan tayo magtatanong? Sige na. Tumawid na tayo sa tulay. Mas delikado kung aabutan pa tayo ng dilim sa daan. Mahihirapan tayong makahingi ng tulong dito. Pinangunahan ni Mario ang pagtawid sa tulay. Kasunod sina Gwen at Justin. Dala ang mga gamit nito. Samantalang si Elena naman ay halos hindi na makahinga sa kanyang kinatatayuan. Dahil hindi niya nabanggit kay Mario na takot siya sa mga matataas na lugar. Nauna pa naman itong nakarating sa kabilang dulo ng tulay. Pero dahil ayaw niyang humingi ng tulong sa dati niyang nobyo, nagpanggap siya na matapang. Pagdating niya sa gitna ng tulay, bigla siyang nakaramdam ng panginginig ng mga tuhod. Malalamig din ang pawis na lumalabas sa kanyang noo, na halos mabingi siya sa sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Idagdag pa ang pagsabay ng malakas na hangin na para siyang idinuduyan sa tulay. Habang ang kanyang mga kaibigan ay nakatingin sa kanya, nabakas ang pagtataka sa mukha ng mga ito. Kasunod ang kakaibang kilabot na hatid ng mga naririnig niyang ingay sa ibaba ng bangin. Parang mga bubuyog na humuhuni, na sinabayan pa ng tunog ng parang asong umaangil na garalgal ang tono. Nangingilid ang kanyang luha sa mga mata nang muli siyang sumilip sa ibaba ng bangin. Kaya hindi na iwasan ni Elena ang hindi mapalingon sa pinanggalingang sasakyan. Nagsimula na rin ang pananayo ng mga balahibo niya sa katawan. Bigla siyang humingal na nagmamadaling humakbang papalapit sa nauna niyang mga kaibigan. Ano ba, Elena? Bakit ang tagal mo tumawid? Bilisan mo na! Ikaw na lang ang hinihintay namin Sandali lang! Muling sumilip si Elena sa ibaba ng bangin, sa kadahan-dahang humakbang, habang ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa tigkabilaang tali ng tulay. Bigla siyang nakaramdam ng pagsisisi. Hindi na sana niya itinuloy ang pagtawid sa tulay na yon. Parang may kung anong malakas na puwersa ang pumipigil sa kanya na humakbang pasulong. Kaya mas lalong nainis sa kanya si Mario at binato pa siya ng maliit na bato. Anak ng tutsyang naman, oo. Ano ba, Elena? Nakakainis ka na, ha? Kapag hindi ka pa tumawid, puputulin ko na tong tali nang mahulog ka na ng tuluyan sa bangin na yan. Akma na sanang hahakbang ulit si Elena nang biglang tumunog ang lubid
na parang unti-unting bumababa ang tali. Dala ng matinding takot, napapikit na tumakbo si Elena papalapit sa mga naghihintay na mga kaibigan. At hindi nga siya nagkamali. Hindi pa man siya nakakatungtong sa gilid ng lupa ay naputol na ang tulay. Halos mabingi sila sa malakas na pagkakahampas ng kahoy sa mabatong gilid ng bangin. Mabuti na lang at mabilis kumilos si Mario. Nahawakan kagad siya nito sa braso. Pagkatapos ay hinila siya nito paitaas. Dahil sa pag-aalala sa kanya ni Mario, maigpit siya nitong nayakap. Diyos ko, Elena! Nakita mo na? Ikaw naman kasi! Kung hindi pa kita pinagmadali kanina, baka nakasama ka nang nahulog sa tulay na yan at bumagsak ang katawan mo sa mga malalaking bato. Takot kasi ako sa tulay eh. Nang mapansin ni Justin na hindi pinakakawalan ni Mario sa Elena sa pagkakayakap, ay napatighim ito. Saka lang din naalala ni Elena na yakap-yakap pa rin siya ng dating nobyo. Bitiwan mo na ako, Mario. Ayos na ako. Mabilis silang naghiwalay sa pagkakayakap, habang si Gwen naman ay napapataklob pa ng palad sa bibig nito. Pakiramdam ni Elena, biglang namula ang pisngi niya nang maisip ang eksena kanina. Saka binalingang muli ang itsura ng naputol na tulay. Naku, paano na yan? Wala na tayong matatawirang tulay. Hindi na tayo makakaalis dito. Pwede pa naman tayong tumawid, Elena eh. Kaya lang, kakailanganin natin bumaba sa bangin, papunta sa kabila. Bumakas ang pag-aalala sa mukha ng magkakaibigan habang inililinga ang mga mata sa paligid. Si Gwen naman ay nagsimula ng kumilos para magsimulang maglakad, habang si Elena naman ay hindi mapakali sa mga naiisip, lalo na at hindi mawala sa isip ng dalaga ang mga nangyari kanina. Nawala lang ang kanyang pag-aalala nang biglang magsalita si Justin. Kailangan na natin umalis dito. Ngayon nasira na ang tulay. Hingi na tayo ng tulong sa mga nakatira dito. Justin, sa palagay ko wala talagang taong nakatira sa lugar na ito. Masyadong liblib na ang baryong ito kumpara sa mga nauna na nating napuntahang probinsya. Malay mo naman, kung sa unahan ng daan na ito ay may mga bahay nang nakatayo. Huwag ka na nga muna mag-isip ng kung ano-ano, Elena. Kaya ka napapahamak dahil sa ganyan-ganyan mo eh. Dahil tinatakot mo palagi ang sarili mo. Hindi ko lang talaga maiwasan ang mag-alala, Mario. Masyadong tahimik ang lugar na ito. Para bang pakiramdam ko may mga masasamang elemento na nakatira rito. Ano sa palagay mo, Justin? Ganon din ba ang naiisip niyo ni Gwen? Mukhang tama nga si Elena, Mario. Huwag tayong pakasiguro sa lugar na to. Si Gwen nga kanina pang hindi mapakali. Tignan niyo ang paligid. Wala tayong mapapansin mga punong nakatayo. Puro talahiban lamang ang nakikita natin, na halos tumataklob ang mga dahon sa makipot na daan. Ang mabuti pa malis na tayo rito. Wala naman sigurong masama kung susubukan natin maghanap ng bahay, di ba? Nang magkasundo ang mga magkakaibigan, ay nagsimula na silang maglakad papalayo sa gilid ng bangin. Si Gwen naman ay napahawak na lamang sa braso ni Justin habang sumabay ng paglalakad sa nobyo nito. Si Elena at Mario naman ay kapwa walang imik na nakasunod sa dalawa. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad ay tumigil sila sa gitna ng talahiban. Muli nilang iginala ang kanilang mga paningin dahil sa wakas ay natanaw na nila ang kagubatan, pati ang ilang mga punong nakatayo sa gilid ng daan. Akma na sanang ihahakbang nila ang kanilang mga paa nang bigla silang nakarinig ng malalakas na pag-alulong ng aso sa gubat. Kasunod ang kakaibang huni na may garalgal na tono. Nakakakilabot ang tunog ng isang galit na hayop. Kaya naman, naging malikot ang mga mata ng mga magkakaibigan na luminga sa paligid ng kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa ay muling humuni ng nakakatakot ang nilalang na may dalang kilabot sa kanilang pandinig. Parang isang tunog ng asong nakakita ng kaaway. Teka guys, naririnig niyo rin ba?
Para na akong kinakabahan sa lugar na to ha. Nakakahawa ka talaga, Eleni. Teka Mario, bakit ako na naman ang nakita mo? Hindi ko kasi nakakalimutan ang mga sinabi mo kanina eh. Dahil talagang kakaiba ang lugar na ito. Justin, sigurado ka bang tama ang baryong napuntahan natin? Hindi ba talaga tayo naliligaw? Oo naman, Elena. Sigurado ako. Si Gwen naman ay nagpahabol ng sagot sa tanong ni Elena dahil ito naman ang nagmamaneho ng sasakyan. Sinabi nitong wala siyang pinalampas na detalye sa daan. Kung ayaw raw maniwala ni Elena, ay ipapakita nito ang diaryong tinutukoy ni Justin. Nagmamadaling ibinaba ni Gwen ang bag sa lupa. Saka binuksan at dinukot ang dyaryo sa loob nito. Iniabot yon kay Elena. Kahit ilang beses na itong tinitignan nina Mario at Justin, ay gusto pa rin makita ng dalaga ang nakasulat na lokasyon sa dyaryo. Pero nang mahawakan na niya ang papel, muli silang nakarinig ng malakas na alulong ng asong gubat. Sabay-sabay silang napalingon sa pinanggagalingan ng tunog. Sa bandang kakahuyan, kasabay ang paglipad ng mga ibon na nakahapon sa mga sanga ng puno. Bumilis ang paglinga nila sa paligid na parang may hinahanap. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang mula sa sanga ng puno ay may tumalon na isang nilalang. Bumagsak ito sa lupa, saka umunat patayo. Hindi nila masyadong makita ang itsura nito dahil sa makapal na buhok na tumataklob sa muka ng nilalang. Napansin nila ang natutuyo at naaagnas nitong katawan. Parang kinain ng mabangis na hayop ang laman ng halimaw dahil sa ilang mga marka ng kagat sa balat nito. Butas-butas din ang katawan na masisilip ang likuran nito. Maigpit na napahawak si Elena sa dyaryong nasa kamay niya habang umaatras papalapit kay Mario. Hindi nila inalis ang paningin sa nilalang na nakangising nakatingin din sa kanila. Kasabay ng pagtulo ng kulay itim na malapot na likido mula sa bibig nito. Kasunod ng mabahong amoy na parang nabubulok na laman ng tao. Naku po! Diyos ko! Anong klaseng nilalang yan? Aswang! Aswang sila Mario! Dahil mapupula ang kanyang mga mata. Wala siyang ipinagkaiba sa itsura ng mga aswang na madalas kong nababasa sa comics. Diyos ko! Hindi kaya napunta tayo sa lugar ng mga aswang? Ewan ko, Elena. Hindi na ako sigurado ngayon. Si Justin o si Gwen, sila ang tanungin mo. Baka alam nila. Hindi ko alam kung tama ba ang lugar na to para sa atin. Nasa harapan na natin na nakakatakot na nilang na yan. Wala na tayong magagawa kundi ang tumakbo. Kasabay ng pagsigaw ni Justin, ang pagtakbo nito papalayo sa halimaw. Kaya naman, napasunod na rin sila ng takbo kay Justin. Nanginginig ang kanilang mga tuhod na patuloy sa pagakbang papalayo sa nilalang na unti-unting lumalapit sa kanila. Akala nila ay isang aswang lang ang makikita, pero mas lalo silang binalot ng takot nang mula sa kanilang unahang daan ay lumitaw ang iba pang mga halimaw, nag-aagawan sa pagsugod sa kanilang kinaroroonan. Anak ng tutsa ko! Ano na? Ano nang gagawin natin? Napapalibutan na nila tayo! Diyos ko! Ano bang klaseng lugar to? Para silang gutom na mga aswang na nakatingin sa pagkain nila! Kailangan makahanap tayo ng ibang daan para makalayo sa mga aswang. O di kaya kahoy na panghampas. Hindi na sila makakaramdam ng sakit, Elena. Hindi mo ba nakikitang marami silang sugat sa katawan? Sa palagay mo, masasaktan pa ba sila ng kahoy? Pero wala nang ibang paraan. Kailangan nating lumaban para sa mga buhay natin. Si Gwen naman ay nasa hulihan nila. Nakaawang ang bibig na hindi inaalis ang paningin sa itsura ng mga nilalang. Ni walang may gustong maunang tumakbo papalayo sa lugar na yon dahil kahit saan sila magpunta ay may mga aswang na nakaabang sa kanila. Nagsisiksikan silang apat sa iisang tabi. Sa katarantahan ay napadampot ng kahoy sa lupa si Elena. Wala siyang pakialam kung masaktan man o hindi ang mga aswang. Ang mahalaga ay may magagamit siyang panlaban sa mga ito. Wag!
Huwag kayong lalapit. Hindi ako natatakot sa inyo, kaya umalis kayo sa harapan namin. Elena, ano ka ba? Ibaba mo na nga ang kahoy na yan. Mas lalo lamang silang lumalapit sa atin eh. Para silang mga aso na galit sa pamalong hawak mo. Wala na akong pakialam, Mario. Mamamatay rin naman tayo rito eh. Kaya hindi ko bibitawan ang kahoy. Kailangan nating lumaban. Gagawin nila tayong hapunan kapag nagpakita tayo ng takot sa kanila. Lalong nilakasan ni Elena ang pagwasiwas sa hawak niyang kahoy habang patuloy silang humahakbang paatras. Nag-umpisang lumayo ang mga halimaw pero hindi mawala-wala ang kanilang pag-angil. Paikot ang ginawang pagtutok ng dalaga sa mga nilalang hanggang sa nakakita sila ng daan na pwede nilang daanan para makatakas sa mga aswang. Wala nang nagawa ang magbabarkada kundi ang tumakbo sa kabilang direksyon na walang nakabantay na nilalang. Pero ganun na lamang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang biglang nilundag ng mga ito si Gwen. Tumigil sila sa pagtakbo. Sa bilis ng mga pangyayari, nahila ng mga aswang ang paa ng kanilang kaibigan. Halos mabingi sila sa lakas ng sigaw ni Gwen habang humihingi ng tulong sa kanila. Kitang-kita nila kung paanong bumaon ang mahabang kuko ng mga aswang sa tiyan ng babae. Ganon din ang sabay-sabay na pagsubsob ng mga aswang sa nagkikikisay na katawan ni Gwen. Dahil sa sobrang sakit, bumulwak ang sariwang dugo sa sugat nun hanggang sa bibig nito. Gwen! Diyos ko po ang girlfriend ko! Tulungan natin siya, Mario! Gwen! Gwen! Tara na! Umalis na tayo rito! Wala na tayong magagawa pa! Patay na si Gwen! Nilapa na siya ng mga aswang! Si Gwen, Mario! Si Gwen! Pinatay nila si Gwen! Wala na siya, Justin! Kaya umalis na tayo rito! Halika na! Tumakbo na tayo! Tara na! Tama si Mario, Justin. Kailangan na muna nating umalis dito bago pa nila tayo mapansin. Halos pagtulungang buhatin ni na Elena at Mario si Justin habang nakaupo ito sa lupa at nakatingin sa mga aswang na abala pa rin sa paglantak sa katawan ng kawawang si Gwen. Dahil wala nang buhay ang nobya nito, agad na lumingon sa kanilang kinatatayuan ang mga aswang. Nakangisi sa kanila habang makikita ang mga bakas ng dugo sa bibig ng mga ito. Napatayo si Justin at tumakbo na rin nang magsimulang tumakbo ang mga ito papalapit sa kanila. Tara na! Napansin na nila tayo! Takbo na! Pinatay nila si Gwen, kaya hindi malabong mangyaring tayo naman ang susunod nilang lalapain. Halos hindi lumapat sa lupa ang kanilang mga paa. Wala na silang pakialam kung saan man sila mapunta. Ang mahalaga ay makalayo sa mga nilalang na humahabol sa kanila. Pero malalaki rin ang hakbang ng mga payat na binti ng aswang. Kaya naging madali sa mga ito ang maabutan ang nahuhuling si Elena. Naramdaman ng dalaga ang paghila sa kanyang damit ng nilalang na nakaabot sa kanyang pagtakbo. Kasunod ang pagbalandra niya sa katawan ng punong nadaanan nila. Bumagsak siya sa gilid na daan. Gumulong siya pabulusok, paibaba, hanggang masalo ang kanyang katawan ng sanga ng puno ng bayabas na nakatayo sa gilid ng bangin. Napasulyap siya sa ibaba, natanaw naman ang malalaking bato. Elena! Elena, huwag kang gagalaw! Kung di mahuhulog ka! Pupuntahan kita dyan! Iniligtas kita! Kumapit ka na maigi! Tulungan mo ako, Mario! Mabilis na tumakbo si Mario papalapit sa kinaroroonan ni Elena. Bakas sa mukha ng binata ang matinding pag-aalala para sa dating nobya. Maya-maya pa ay narinig nila ang kaluskos ng papalapit na mga halimaw. Lalo na ang aswang na humila sa damit ni Elena. Hindi ito tuluyang nahulog sa bangin. Nakasabit din ito sa kahoy na pilit gumagapang paakyat habang umaangil na nakatingin sa kanya. Dumampot ng kahoy si Mario, saka inihampas sa kamay ng aswang.
Ilang beses itong pinagpapapalo ang katawan ng aswang bago ito tuluyang nakabitiw sa kahoy. Maya-maya naman ay si Justin ang narinig nilang sumisigaw. Mario! Elena, bilisan nyo! Dito tayo, dali! Dito tayo dumaan! Pinagtulungan ni na Mario at Justin na hilahin pa itaas si Elena, papunta sa direksyong itinuturo ni Justin. Pero hindi pa man sila nakakahakbang, ay bigla silang nilundag ng aswang. Dala ng matinding takot, pinagtulungan suntukin ni na Justin at Mario ang halimaw. Inihulog nila ito sa bangin at siniguradong bumagsak ito sa malalaking bato sa ibaba. Kaya lamang, hindi nila napansin ang pagdating ng isa pang aswang. Kaagad na inatake ng kagat nito si Elena. Naramdaman ng dalaga ang pagbaon ng pangil nito sa kanyang balikat. Dala ng matinding takot ay malakas siyang napasigaw, kaya't napalingon sa kanyang gawi sina Mario at Justin. Nanlalaki ang mga mata ng mga ito nang makitang nakasubsob pa rin ang aswang sa balikat niya. Ramdam na ramdam niya ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang sugat habang naririnig niya ang pag-angil ng nilalang, pati na ang tunog ng paglagok nito sa kanyang dugo. Si Mario ang agad na nakabawi sa pagkabigla. Mabilis nitong nilundag ang aswang na umatake kay Elena at pinaliguan ito ng suntok ang muka ng nilalang. Lumapit na rin si Justin sa nakaupong si Elena at inilalayan siya nitong tumayo. Saka lumayo sa kinaroroonan ng dalawang naglalaban. Mag-iingat ka, Mario! Sa lakas ng aswang ay muntik mahulog sa bangin si Mario. Mabuti na lang at sa muling pagtayo ng aswang para sana atakihin ng binata ay kumilos na si Justin at itinulak nito sa bangin ang nilalang. Sinilip muna ni na Mario at Justin ang aswang sa ibaba bago sila tuluyang umalis sa lugar na yon. Habang naglalakad ay biglang naramdaman ni Elena ang pagkahilo at pananakit ng kanyang sugat sa balikat. Mario, magpahinga muna tayo. Diyos ko, Elena. Akala ko, mapapahama ka na talaga kanina. Akala ko'y matutulad ka na kay Gwen. Tinakot mo kami. Mabuti na lang at nagawa natin maihulog sa bangin ng aswang na yon. Salamat, iniligtas ninyo ako. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Mario kay Elena. Pagkatapos ay muli nilang ipinagpatuloy ang pagtakbo papalayo sa lugar na yon. Habang tumatakbo ay nararamdaman niya ang panlalamig ng kanyang pawis kasabay ng pagbaliktad ng kanyang sikmura. Elena? Elena, ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Hala, namumutla ang labi mo. Baka dahil sa sugat niya sa balikat. Nakita natin na kinagat siya ng aswang kanina, di ba? Teka, hindi kaya may epekto ang kagat ng mga nilalang na yun sa katawan ng tao? Bigla ako nakaramdam ng pagkahilo, saka nasusuka na rin ako. Ang lalamig ng pawis ko pero ang init naman ang pakiramdam ko. Hindi ko maintindihan. Parang hindi ko na rin kayang maglakad. Pero, saan naman kaya tayo hihingi ng tulong dito? Dapat malagyan ng pangunang luna sa sugat ni Elena, Mario. Baka mapahamak siya. Elena, ganito na lang. Sumampa ka sa likod ko. Hindi mo kakayanin maglakad kapag ganyan ang nararamdaman mo eh. Umupo si Mario patalikod kay Elena para makasampa siya sa likod ng binata. Kaya lang, mas lalong tumindi ang nararamdaman niyang sakit sa balikat, kasunod ng pagbagsak niya sa lupa habang tumitirik ang kanyang mga mata. Nanigas ang buo niyang katawan hanggang hindi na rin niya maigalaw ang kanyang mga binti, daliri, pati ang kanyang panga. Napasigaw sina Justin at Mario dahil sa nakitang itsura ng dalaga. Elena! Elena, ano nangyayari sa'yo? Sumagot ka! Elena! Elena, naririnig mo ba ako? Diyos ko, Justin! Ano gagawin natin kay Elena? Hindi ko alam. Hindi ko na rin alam, Mario. Naguguluhan na rin ako. Hindi ko maigalaw ang aking katawan. Nahihirapan akong huminga.
Pilit na pinaglalabanan ni Elena ang nararamdaman niyang sakit, pero hindi niya mapigilan ang abnormal na pagtirik ng kanyang mga mata, pati ang pagtulo ng malapot niyang laway sa kanyang bibig. Mas lalong nataranta si Mario nang magsimula ng magkikisay ang katawan ni Elena. Sinuri muna nito ang sugat sa balikat ng dalaga, saka naluluhang napahaplos ang palad nito sa pisngi niya. "Justin, nangingitim ng sugat sa balikat ni Elena. Tulungan mo ko." "Sige na, tol. Isampa mo siya sa balikat ko. Hahanap tayo na mahihinga natin ng tulong." "Sige, tol." Naramdaman ni Elena ang kamay ni Justin na umalalay para isampa siya sa likod ni Mario. Saka tumayo ang binata at sinimulan ng maglakad. "Elena, lakasan mo lang ang loob mo ha. Makakahanap din tayo ng tutulong sa atin. Nag-aalala na ako sa iyo eh. Kung pwede lang sana, lumipat sa akin ang kagat ng aswang ay gagawin ko." "Huwag ka na nga muna mataranta, Mario. Alam ko malalampasan to ni Elena. Makakaalis din tayo sa lugar na to." Kahit malalakas ang boses nila Justin at Mario, ay hindi na magawang magsalita ni Elena. Naninigas na rin ang kanyang panga. Ang ungol na lamang ang nagagawa niya para humingi ng tulong sa mga kaibigan. Habang ang palad naman ni Justin ay nararamdaman niyang nasa likod niya at nakaalalay sa kanya. Kahit nakapikit ang mga mata, ay alam niyang malalaki ang hakbang ng mga paa ni Mario habang tumatakbo. Dinig na dinig niya ang malakas na paghingal ng binata para lang makahingi ng tulong sa mga taong una nilang makikita. Pero lumipas na ang ilang minuto sa pagtakbo ay wala pa ring nakikitang tao sina Mario at Justin. Muling naramdaman ni Elena ang muling pagbaliktad ng kanyang sikmura. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na mapasuka sa braso ng binata. Ni konting pandidiri at pagrereklamo ay wala siyang narinig mula rito. Sa halip, nanginginig na boses ang kanyang narinig kay Mario. "Elena! Elena, magsalita ka! Ano nangyayari sa'yo? Elena! Diyos ko, tulungan niyo kami! May tao ba dyan? Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Tulong! Tulungan niyo kami!" "Elena, sumagot ka! Ano nararamdaman mo? Imulat mo ang mga mata mo pakiusap! Gumising ka, Elena! Elena! Elena, gumising ka!" Tanging ungol lamang ang naitugon ni Elena sa tanong ni Mario. Gustuin man niyang sumagot kay Mario, pero walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Kahit na anong gawin niya, ay hindi niya na kayang maibuka ang kanyang bibig. Kahit ang paggalaw ng kanyang kamay, pumatak ang masaganang luha sa kanyang mga mata habang pinipilit na labanan ang matinding pananakit ng kanyang sugat. Dinaig pa niya ang nalalason na parang tinuklaw ng makamandag na ahas. Maya-maya pa ay inabutan na sila ng mga nilalang na humahabol sa kanila. Wala nang nagawa sina Mario at Justin at Elena, kundi ang hintayin na lamang ang paglapit sa kanila ng mga aswang. Si Mario naman ay mahigpit na niyakap ang katawan ng dalaga. Sa kabila ng mga nararamdamang sakit, ay hindi nabitiwan ni Elena ang kanina pang hawak-hawak na dyaryo. "Elena, ako na nga magtatabi ng dyaryo. Patawarin niyo ako, lalo na kay Gwen. Kung hindi dahil sa amin, ay wala sana tayo sa sitwasyong ito." "Walang may kasalanan sa mga nangyari, Justin. Pareho nating ginusto to. Ang Diyos na lamang ang bahala sa atin ngayon. Pero bago yun, gusto kong malaman mo, Elena, ano man ang mangyari ay hindi kita iiwan. Magkasama tayong mamamatay dito." Akma na sanang susugod ang mga halimaw sa kanilang kinaroroonan nang biglang may dumating na isang magandang babae. Sa tingin nila ay halos kasing edad lamang nila ito. May mga dala itong basket na merong laman na kulay puting bulaklak na sampagita. Mabilis na umarang sa kanilang unahan ang babae, at pagkatapos ay isinaboy nito sa mga nag-uumpokang mga aswang ang isang dakot na bulaklak ng sampagita. Kumalat sa hangin ang mabangong amoy ng bulaklak na nagpatigil sa mga aswang na magtatangka sanang umatake. Hindi na napigilan ng mga aswang
na hindi magtaklob ng palad sa kanilang ilong. Umaatras ang mga ito ng hakbang at umaangil na parang asong nasasaktan. Ang ibang aswang na tinamaan ng sampagita ay natumbas sa lupa habang habol ang sariling hininga. Kitang-kita nila ang paninigas ng katawan ng mga aswang habang gumagapang papalayo sa babaeng walang tigil sa pagsaboy ng bulaklak. Ilang minuto ang lumipas ay tuluyan ang nakalayo ang mga halimaw. Iniwan ang mga kasamahan na nasusunog ang katawan na parang kahoy habang nakabuka ang bibig. Magmadali kayo! Buhatin niyo ang kasama niyo! Dadaling ko kayo kay Lola Sada! Kailangan maagapan ang pagkahalat ng lason sa katawan niya! Salamat sa tulong mo, miss. Ako si Leia. Sige na, buhatin niyo na ang kasama niyo. Hindi magtatagal ay matutunton nila ang kinaroroonan natin dahil sa amoy ng dugo mula sa sugat niya. Saka lang din naintindihan ni Elena na ang kanyang nararamdaman ay galing sa lason ng kagat ng aswang. Sobra siyang nagpapasalamat sa babaeng tumulong sa kanila at kahit nakapikit siya ay nakikita niya na hindi maglalayo ang edad nito sa kanya. Naramdaman din niya ang pag-angat ng kanyang katawan sa damuhan nang buhatin siya ni Mario habang si Justin naman ang kumuha ng kanyang bag at hawak na dyaryo. Malalaki ang mga hakbang ng mga paa na nagsimula silang sumunod kay Leia. Panay ang linga nito sa paligid na madalas pa rin ang pagsaboy ng mga bulaklak sa bawat gilid ng kanilang dinadaanan, habang sumasama sa hangin ang mabangong amoy ng bulaklak ng sampagita. Nasa paligid lang ang mga aswang. Hindi sila titigil hanggat hindi nila kayo napapatay. Pambihira. Totoo pala talagang may aswang. Hindi kaagad ako naniwala kay Elena. Hindi pa ba aswang ang mga nilalang na kumakain ng tao? Bilisan ninyo dahil nasa panganib ang buhay ng kasama nyo. 2 o 3 oras lamang ang itatagal niya. Kapag hindi siya naagapan, matutulad na rin siya sa mga aswang na umatake sa inyo kanina. Nang marinig ni Mario ang sinabi ng dalaga, ay mas binilisan pa nito ang paghakbang ng mga paa, habang si Elena ay unti-unti nang hinihila ng antok at pamimigat ng talukap ng kanyang mga mata. Pagkalipas ng kalahating oras nilang paglalakad, ay narating na nila ang bahay nila Leia. Kahit nakapikit si Elena, alam niyang puro bulaklak ng sampagita ang nakatanim sa bakuran ng bahay ng babae. Lalong tumindi ang amoy ng mabangong bulaklak na sumasama sa simoy ng hangin. Lola, tulungan niyo po kami. May sugatan dito. Kailangan ng tulong niyo. Naramdaman ni Elena ang pagpasok nila sa loob ng bahay hanggang sa paglapat ng kanyang likod sa katre na gawa sa kawayan. Maya-maya pa ay narinig niya ang boses ng isang matandang babae. Nako, Diyos ko kang bata ka. Sino naman ang mga kasama mo? Nagdala ka na naman ng pasyente. Teka. Malalim ang sugat ng babaeng ito sa balikat Siguro inatake kayo ng mga aswang. Tama kayo, Lola. Nakita ko po silang inaatake ng mga aswang kanina. Nakagat po ang kasama nila. Sa palagay ko po ay kumalat na rin ang lason sa katawan niya. Tulungan niyo po kami, Lola. Parang awa niyo na po. Iligtas niyo po si Elena. Nakagat po siya ng aswang Hindi na po siya nakakapagsalita. Talagang hindi siya makakapagsalita dahil naparalisa na ang buo niyang katawan. Dahil sa epekto yan ng kagat ng aswang, apektado rin ang kanyang boses. Sandali lang at kukuha lang ako ng mga bulaklak ng sampagita sa labas. Ikaw naman, Leia, kumuha ka ng plangganang may malinis na tubig at tela para malinisan ang sugat ng babae. Saglit na umalis ang matanda sa harap nila, pati ang babaeng inutusan nito para kumuha ng mga gagamitin pang gamot sa sugat ni Elena. Nang bumalik ang matanda, ay may dala na itong isang dakot na mga dahon at bulaklak ng sampagita. Inilapag yun ni Lola Sada sa ibabaw ng lamesa, saka kinuha ang maliit na bayuhan o lusong na gawa sa bato. Pagkatapos ay inilagay nito ang mga gamot sa loob ng lusong, saka dinikdik nito ng paulit-ulit hanggang sa ito ay madurog. Pagkaraan ng ilang segundo ay naramdaman ni Elena ang paglapat ng gamot sa kanyang sugat, maging ang pagdating ni Leia na mabilis na pinunasan ang kanyang katawan
ng malamig na basang tela. Si Mario naman ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Konting tiis na lang, Elena. Malapit ka nang gumaling. Lakasan mo lang ang loob mo. Alam kong kaya mo yan. Lola, bakit nga po pala bulaklak at daon ng sampagita po ang inilalagay niyo sa sugat ni Elena? Dahil ito ang pinakamabisang gamot sa lason mula sa kagat ng aswang. Kung hindi ninyo agad siya nadala rito, ilang oras lang hindi na niya kayo makikilala. At siya mismo ang kakain sa inyong laman loob. Talaga po palang nakakahawang laway ng aswang. Pero teka, Lola, gaano naman po kayo nakakasiguradong mabisa po ang bulaklak ng sampagita? Natitiyak niyo po bang maililigtas po nito ang buhay ni Elena? Si Leia na ang sumagot sa tanong ni Mario habang ibinababa nito ang palanggana sa tabi ng higaan ni Elena. Huwag kayong mag-alala, subuko na ang bisa ng gamot dahil nakagat na rin ako ng aswang. At ang dahon at bulaklak lamang ng sampagita ang madalas na inilalagay ni Lola Sada sa sugat ko. Maraming salamat po talaga sa tulong niyo. Utang po namin sa inyo ang aming buhay. Bakit ba kasi napunta kayo rito? Alam niyo bang bihira lang ang nakakalabas dito ng buhay? Ako nga dito na tumanda. Hindi na ako nakaalis sa lugar na ito. Nasanay na rin naman ako sa pamumuhay rito. Marami namang nakatira sa baryong ito. Kaya lang kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, magtanim kayo ng mga halamang sampagita at huwag na kayong aalis sa tirahan nyo. Teka, ang ibig niyo po bang sabihin, may mga bahay palang nakatayo rito? Ang buong akala po namin wala na po kami mahihinga ng tulong kanina Magpasalamat na lang kayo at napadaan si Leia sa kinaroroonan nyo. Saka layo-layo ang mga bahay dito kaya mahihirapan talaga kayong humingi ng tulong sa iba. Hindi kagaya ng nangyari sa akin noon. Naubos ang pamilya ko nang hindi nakahingi ng tulong sa ibang tao. Habang nakapikit si Elena, ay naririnig niya ang paggaralgal ng boses ni Lola Sada. Hindi niya tuloy maiwasan ang hindi malungkot para sa matanda. Maya-maya pa ay unti-unti nang iminulat ni Elena ang kanyang mga mata. Iginala niya ang paningin sa kabuuan ng silid. Gawa yun sa sawaling kawayan na merong nakasabit na iba't ibang klaseng sandata sa dingding. Saka napako ang kanyang mga mata sa nakaupong matandang babae. Nakatali ang buhok nito paitaas, habang ang magandang babaeng katabi nito ay napangiti nang magtama ang kanilang paningin. Bakas din ang tuwa sa mga mata ni Mario at Justin nang makitang naigagalaw na niya ang kanyang katawan. Inilalayan siya ni Mario na sumandal sa dingding, saka muling napatingin sa muka ni Lola Sada. Kumusta na ang pakiramdam mo, Elena? Ayos na ako. Marami pong salamat, Lola Sada, sa paggamot niyo po sa sugat ko. Lalo na sa iyo, Leia. Naku, wala yun. Ang mahalaga, nakaligtas ka na. Mabuti naman at maayos na ang pakiramdam mo, Elena. Ano na ang plano ninyo? Wala pa po Gusto ko lang po malaman kung anong lugar ito. Ito po ba ang baryo ng Bestro? Ang ibig ninyong sabihin, sa baryo ng Bestro pala kayo pupunta. Pero malayo ang baryong yun sa lugar na ito. Hindi nyo siguro napansin na dumaan kayo sa sangang daan. Wala pa po Gusto ko lang po malaman kung anong lugar ito. Ito po ba ang baryo ng Bestro? At mali ang daan na napili ninyo. Teka, Lola, sinasabi niyo bang ibang lugar ito? At hindi ito ang baryo ng Bestro? Abay, oo, iho. Karatig lugar ito ng baryo ng Bestro. Dahil sa mga narinig, ay hindi na rin nakatiis si Justin na hindi sumabat sa usapan ni Mario at Lola Sada. Pero Lola, ang alam ko po sumunod po si Gwen sa lokasyon nakalagay sa dyaryo. Siya po nagmamaneho ng sasakyan Pero hindi ikaw ang may hawak ng manibela ng sasakyan. Kaya gaano ka nakakasiguradong hindi nga kayo nagkamali ng daan? Kung tama kayo ng baryong pinasukan, bakit kayo narito? Hindi nakasagot si Justin sa tanong na yon ni Lola Sada. Bakas sa mukha nito ang pag-aalinlangan na baka nga
Nagkamali si Gwen sa pagpili ng daan. Isang tanong na hindi masasagot ng nobya. Justin, ibigay mo kay Lola Sada ang dyaryo para siya na ang magsabi sa atin kung nagkamali lang ba kayo ng pagkakaintindi sa lokasyong nakasulat sa balita. Saka lang din naalala ni Justin ang tungkol sa dyaryo, kaya't nagmamadali itong nagbukas ng bag. Dinukot nito ang papel at iniabot yun sa matanda. Mabilis namang inuunat ni Lola Sada ang dyaryo, saka pinasadahan ng basa ang mga nakasulat. Nako, naliligaw nga kayo dahil ang lugar na sinasabi sa balita ay tungkol sa magandang tanawin ng Bestro. Pero napunta kayo rito sa baryo ng Bestor, ang baryong iniiwasan ng mga tao na puntahan. Dahil sa mga ilang dayuhang pumasok dito na bigla na lamang nawala at patuloy na hinahanap ng kanilang mga pamilya. Hindi ninyo tinapos basahin ang balita hanggang sa huli. Dala ng matinding pag-aalala ay kinuha ni Elena ang hawak na dyaryo ng matanda. Sa kanya binasa ang nakasulat. Halos manlaki ang kanyang mga mata sa mga nabasa. Kung mabilisan ang gagawing pagbabasa, hindi nga naman mapapansin ang pagkakahawig ng salita kung hindi agad naiintindihin. Pero huli na, dahil kahit na anong gawin nila, hindi na sila makakabalik sa kanilang sasakyan. Kaya nga mag-iingat kayo sa mga lugar na pupuntahan nyo. Katulad ng nangyari sa akin, parang pareho lamang tayo ng mga naging dahilan kaya tayo napadpad sa lugar na ito. Ang Bestor at Bestro ay magkatabing barangay. Pinaghihiwalay lamang sila ng sangangdaan. Marami ang nagkakamaling pumunta sa lugar na ito, kaya marami ang napapahamak. Totoong maganda ang baryo ng Bestro. Kaya lang nakapagtatakang dito pa rin sila napupunta sa baryo ng Bestor. Ngayon na lamang naging malinaw sa amin kung bakit magkaiba ang tulay na sinasabi sa balita. Dapat pala nagkaroon na kami ng hinala na maling baryo nga ang aming napasukan. Huli na para sa pagsisisi. Ang isipin nyo kung paano kayo makakaalis dito. Pero nasira na po ang tulay, Lola. May alam po ba kayong ibang daan? Nako, wala na akong alam na ibang daan kundi sa tulay lamang. Kung naputol na ito, kakailanganin ninyong bumaba ng bangin para tumawid. Pero Lola, sa lugar pong yun, doon namatay ang nobya kong si Gwen. Pinatay po siya ng mga aswang na yun. Medyo mahihirapan nga kayong bumalik sa lugar na yon dahil pakiramdam ko malapit lang sa tulay ang kuta ng aswang. Kung ganun po, Lola, hindi na po kami makakaalis dito. Ay, hindi ko masasagot ang bagay na yan, Iha. Kung may kasama kayong namatay sa lugar na yun, 3 oras lang ang palilipasin ay muli siyang mabubuhay bilang ulahis para maghanap ng pagkain. Kaya kung mapapansin ninyo, kahit butot balat na mga aswang na ulahis, ay may kakayahan pa rin silang makapangbiktima. Ano po? Ulahis pala ang tawag sa mga nilalang na umatake sa amin kanina? Kaya pala napansin kong butas-butas na ang katawan nila, na parang nilapa muna ng mababangis na hayop bago naging aswang. Dahil dati silang tao na nabiktima ng mga ulahis. Kaya imbis pabawas ang kanilang mga lahi, mas lalo silang dumarami. Si Justin na nakikinig lang sa usapan ay halos mapaiyak ng dahil sa takot. Si Elena na hindi na rin mapakali sa pagkakaupo dahil may posibilidad na muli nilang makaharap si Gwen at ito mismo ang papatay sa kanila. Iniisip pa lamang niya ang bagay na yon ay hindi niya na maiwasan ang hindi pagtaasan ng balahibo sa katawan. Ako rin ay isa sa mga naligaw na napunta sa baryong ito. Sumama ako sa mga barkada ko dahil masyado akong pasaway noon. Mahilig gumala, kaya heto, 2 taon na ako nakakulong dito. Gusto ko sanang bumalik sa pamilya ko pero natatakot ako sa mga ulahis. Katulad ng sinabi ko, mahihirapan tayong makaalis dito. Lalo pa ngayon na patuloy silang nadadagdagan ng kampon. Pero napapaisip pa rin po ako, Lola. Bakit po kaya takot po sila sa bulaklak ng sampagita? Dahil nasasaktan sila sa mabangong amoy ng sampagita. Hindi sila nakakahinga at pwede rin silang masunog.
Mas mabisa ang bulaklak kapag ang magsasaboy nito ay may suot ng mutya ng sampagita. Maaari silang pahirapan at mamatay. Ano po bang itsura ng mutya ng sampagita? Saglit lang iha at kukunin ko. Ipapakita ko sa inyo. Muling tumayo si Lola Sada sa pagkakaupo. Saka naglakad papasok sa silid nito. Si Leia ang unang bumasag ng kanilang katahimikan nang biglang magsalita ito. Ang totoo niyan, ako ang unang inalok ni Lola Sada ng mutya ng sampagita. Kaya lang hindi naging maganda ang epekto nito sa katawan ko. Naparalisa ang aking kamay at binti. Ang sabi ni Lola, hinigop daw ng mutya ang enerhiya ko sa katawan. Hindi naman ako interesado sa mutya. Pero paano kung ang mutya na lang ang pag-asa ninyo para makaalis dito? Teka Leia, sinasabi mo bang malaki ang may tutulong ng mutya para makaalis kami rito? Oo. Si Justin ay agad ding napalapit ng upo para lang marinig ang pinag-uusapan ni Leia at Mario. Habang si Elena naman ay nahulog na rin sa malalim na pag-iisip. Teka, wala na ba talagang ibang paraan, Leia? Sasagot pa sana si Leia sa tanong ni Justin, pero lumabas na sa kwarto si Lola Sada. May dala itong isang maliit na kulay pulang bag, saka naupo sa upuang paharap sa maliit na lamesa. Heto ang kulay puting bato. Tanggapin mo, Elena. Sa palagay ko karapat dapat ka sa mutya. Teka, sandali lang po, Lola. Nabanggit po ni Leia sa amin na hindi to pwedeng hawakan ng sino mang babae na hindi nakatakdang magmana ng mutya. Baka po mapahamak si Elena niyan. Huwag kang mag-alala, Mario. Sigurado na ako sa sinasabi ko. Pero, paano niyo pong nasisiguro, Lola? Kanina, habang ginagamot ko si Elena, nilagyan ko ng orasyon ng mga bulaklak at dahon ng sampagita para mapabilis ang paggaling niya. At nakita ko kung paanong lumiwanag ang katas ng gamot sa sugat niya. Pero Lola Sada, wala naman po kami nakitang liwanag sa gamot kanina. Ako lang ang nakakakita sa liwanag. Si Elena ang naiiba sa mga dalagang ginamot ko. Kaya sigurado akong siya na ang matagal ko nang hinihintay na magmamana ng mutya ng sampagita. Sige Elena, pakiramdaman mo ang sugat mo sa balikat. Sabihin mo kung may nararamdaman ka pa ring sakit. Diyos ko, paano nangyari yun, Lola? Dahil ikaw ang itinakda, Elena. Hala, kaya po ba mabilis bumalik ang lakas ni Elena, Lola? Oo, kaya masaya akong malaman na may pag-asa na tayong makaalis sa lugar na ito. Pero parang hindi ko po kaya, Lola. Kaya mo yan. Walang imposible sa taong gustong makaligtas sa mga aswang. Sige na, tanggapin mo na itong mutya. Iniabot ni Lola Sada kay Elena ang mutya. Kaya nang lumapat ang bato sa palad niya, ay kitang-kita niya ang kulay puting liwanag na nanggagaling sa mutya. Wala naman po kami nakikitang liwanag sa bato, Lola. Dahil si Elena lang ang makakakita sa liwanag ng mutya. Sandali lang, Lola Sada. Makikita rin po ba ng mga aswang ang liwanag na nanggagaling sa mutya? Oo, masisilaw sila at masasaktan. Kahit anong armas na mahahawakan ng tagapagbantay ng mutya ay magkakaroon din ng lakas at liwanag na papatay sa mga kalaban. Paano po kayo nagkaroon ng mutya ng sampagita, Lola Sada? Katulad mo rin ako, Iha. Bigla rin akong kinagat ng aswang sa balikat. Saktong nangyari yun sa gitna ng taniman ng sampagita. Nakita ko ang nagliliwanag na bato sa ilalim ng halaman, sa mismong ugat nito. Kinuha ko yon at nakita kong kumaripas ng takbo ang mga ulahis. Para silang napapaso sa liwanag ng bato. Kaya po pala, nagtatanim kayo ng maraming sampagita dito sa bakuran nyo. Tama ka dyan, Mario. Dahil nagamit ko ang mga bulaklak sa pagpapagaling ng sugat ko. Ano pong nangyari, Lola, pagkatapos niyong gamutin ang sugat niyo? Sinimulan kong magtanim ng sampagita at inilipat ko ang halaman sa aking bahay.
Pero habang hawak ko ang bato, nararamdaman kong nanghihina ako. Kaya alam kong hindi talaga para sa akin ang mutya. Akala ko po isinasabit lang ang sampagita sa altar. Pero meron pa pala tong mas mabisang kakayahan. Oo, dahil sa mabango nilang amoy ay nasusuka naman ang mga aswang. Nakakaramdam sila ng panghihina ng katawan. Leia, kunin mo ang sibat na gawa sa kawayan na nakasabit sa dingding at iabot mo kay Elena. Mabilis na lumapit si Leia sa dingding, saka kinuha ang sibat bago iniabot kay Elena, habang si Justin naman ay nananatiling nakaupo sa tabi ni Mario. Gamitin mo na ang sibat, Elena, pati na ang mutya. Teka, sandali muna Lola. Para namang susugod sa tigmaan si Elena niyan eh. Saka, wala pa po siyang sinasabi kung tatanggapin niya po ang mutya o hindi. Huwag kang mag-alala, Mario. Nakahanda akong gamitin ito. Wala nang ibang paraan para makaalis tayo sa lugar nito. Kailangang umasa sa mutya. Huwag kang mag-alala, Elena. Nasa likod mo lang kami. Walang iwanan. Habang nag-uusap, ay bigla silang nakarinig ng malalakas na sigaw sa labas ng bakuran. Huni yun ng isang mabangis na aso na may garalgal na tono. Dala ng matinding pag-aalala, ay mabilis silang napabalikwas sa kanilang kinatatayuan para humanap ng mga sandatang magagamit nila laban sa mga aswang. Si Leia ang kumuha ng gasera na magagamit nilang pangtanglaw sa medyo dumidilim ng paligid. Dahan-dahang bumaba ng katre si Elena habang hawak ang sibat. Bigla rin ang pag-iinit ng mutya sa palad niya. Sandali lang! Saan ka pupunta, Elena? Hindi pa masyado magaling ang sugat mo. Kami na lang muna ang bahalang tumingin sa labas. Huwag kang mag-alala, iho. Nararamdaman ng mutya ang panganib na haharapin ng tagapangalaga. Kailangan lang magpakita ni Elena sa mga aswang na ulahis para mapigilan silang pumasok sa loob ng bakuran. Teka, sandali lang po, Lola. Hindi po ba't nabanggit nyo kanina na takot ang mga aswang sa halaman at bulaklak ng sampagita? Bakit kailangan pa pong lumabas ng kaibigan namin? Para makita nila ang liwanag na nagmumula sa mutya. Sa ganitong paraan mapipigilan natin silang lumapit sa bahay. Ang ibig sabihin ni Lola, tatakutin ni Elena ang mga aswang para hindi sila magtangkang lumapit sa bakuran. Tandaan nyo na ang bisa ng bulaklak ay hawak ng dalagang may tanga ng mutya. Kaya kahit mayroong mga sampagita sa labas ng bakuran, may posibilidad na makapasok sila at atakihin tayo sa loob. Nang maintindihan ng magkakaibigan ang ibig sabihin ni Leia, ay sinamahan ni Mario si Elena para lumabas ng bahay. Tumayo sila sa gitna ng bakuran at gano'n na lamang ang pag-angil ng mga nilalang nang makita ng mga ito ang liwanag sa katawan ni Elena. Itinaas niya ang bato sa ere, dahilan para kumaripas ng takbo papalayo ang mga aswang. Elena! Bakit ganun? Bakit ganun ang naging reaksyon nila? Dahil nakikita nila ang liwanag mula sa mutya at sa sibat na hawak ko. Kaya lang, nagtataka ko, bakit hindi ito ginamit ni Lola Sada para tumakas? Ewan ko. Siguro nasanay na rin ng matanda na tumira dito. Habang abala sina Mario at Elena sa pag-uusap, ay hindi nila napansin ang nilalang na dahan-dahang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Dumaan ito sa likod ng bahay na walang nakatanim na sampagita. Elena, sandali lang. Bakit parang nagbago yata ang simoy ng hangin? Parang amoy na bubulok na laman ng tao. Tara na nga, pumasok na muna tayo sa loob ng bahay. Sa paligid ko naman umalis na ang mga aswang. Akma na sanang hahakbang pabalik sa bahay sina Mario at Elena nang bigla nilang narinig ang malakas na sigaw ni Justin. Mario! Elena! Sa likod niyo may aswang! Hindi na naiwasan ni Mario at Elena ang pagsugod ng kalmot sa kanila ng aswang. Tinamaan sila ng matalas nitong mga kuko sa likod, kaya't pareho silang bumagsak ni Mario sa lupa. Halos manlaki ang mga mata ng dalaga nang makitang nasa ibabaw ni Mario ang halimaw. Itinulak niya ang hawak na sibat sa lupa para makatayo at tulungan ang binata.
Pero hindi pa man siya nakakahakbang papalapit kay Mario, ay pumasok na rin ang iba pang mga halimaw. Kaya naman, lumabas na rin sina Justin, Leia at Lola Sada para sana ay tumulong sa kanila. Pero hindi nila inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Pagbaba ni Justin sa hagdanan, pinagtulungan ito ng mga halimaw. Dala ng matinding takot at pagiging abala sa pakikipaglaban. Hindi na nga nila nagawang tulungan si Justin. Agad na itong nilapa ng mga aswang. Kitang-kita nila kung paanong binutas ng aswang ang tiyan ni Justin. Diyos ko! Si Justin pinagtutulungan ng mga aswang! Tila bingi ang mga kasama sa lakas ng sigaw ni Elena dahil maging ang mga ito ay pinagtutulungan na rin ng mga aswang. Nawala ang tapang niya at ayaw gumana ng kanyang isip. Natulala siya sa bilis ng pangyayari. Pero dahil hawak niya ang mutya, bigla siyang natauhan nang makita ang liwanag na nanggagaling sa bato. Itinaas niya ang hawak na sibat sa ere. Sa kanilapitan ang sugatang si Mario. Pinagsasaksak ni Elena ang mga aswang na nakikipagpambuno sa binata. Bawat tamaan ng kanyang sandata ay ibinabaon niya ang talim sa katawan ng mga ito. Tila dito niya ibinubuhos ang matinding galit sa nangyari kay Justin. Leia, sige na. Ipasok mo muna sa loob ng bahay si Mario. Kami muna ang bahala dito sa labas. Hindi ko na malayang nasira na pala nila ang proteksyon sa paligid ng aking bakuran. Gamit ang itak ni Lola Sada ay nakipaglaban ito sa mga aswang. Habang si Elena naman ay muling inatake ang mga ulahis. Panay din ang tulo ng kanyang luwa sa mga mata. Sa tuwing makikita ang nakahandusay niyang kaibigan, hindi niya ito nagawang mailigtas sa kamay ng mga aswang na ulahis. Puntiryahin mo ang kanilang leeg, Elena. Nandun ang kanilang kahinaan. Ingatan mo ang iyong mutya dahil kapag nakuha nila yan sa'yo, dito na tayo maililibing ng buhay. Pinakinggang mabuti ni Elena ang mga sinabi ng matanda. Saka muling umatake sa mga kalaban na wala pa ring tigil sa pag-angil na parang nauulol na aso. Ilang minuto pa ang lumipas habang nakikipagpambuno sina Lola Sada at Elena ay biglang tinalunan ng aswang ang matanda. Dala ng matinding pag-aalala ng dalaga para sa matanda. Itinaas niya sa ere ang hawak na sibat saka itinarak sa aswang na umaatake sa matanda. Lumabas ang malakidlat nitong liwanag kasabay ng muling pagsaksak niya sa leeg ng aswang. Bumaon ang talim ng kanyang sibat sa laman ng aswang at kitang-kita niya ang unti-unting pagkasunog ng katawan nito. Pagtingin niya sa paligid ay wala nang natitirang halimaw sa loob ng bakuran. Ngayong napalabas mo na ang kapangyarihan ng mutya, sa palagay ko ay makakaya nyo nang maglakad pabalik sa tulay. Teka, Lola Sada, malalim po yata ang sugat nyo sa balikat. Patawarin niyo po ako kung hindi ko kayo kaagad natulungan. Ano ka ba? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Alam kong nabigla ka sa dami ng aswang na nakapasok sa bakuran. Bago ka lang sa mutya, Elena, kaya hindi mo kagustuhan ang mga nangyari. Wala na po si Justin. 2 na sa mga kaibigan kong pinatay ng mga aswang, Lola. Kaya mas lalo kang magpakatatag. Bigyan mo ng hustisya ang nangyari sa mga kaibigan mo. Abang naglalakad sina Elena at Lola Sada papalapit sa nakahigang si Justin, ay pumatak na ang masaganang luha sa mga mata ng dalaga. Nakita niyang nakadilat ang mga mata ng kaibigan habang nakabuka ang bibig nito. Napaluhod si Elena sa tabi ng kaibigan at hinaplos niya ng palad ang mga mata nito para ipikit. Patawarin mo ko, Justin. Hindi kita nailigtas. Hindi ko alam kung paano namin ipapaliwanag sa mga magulang niyo ni Gwen ang mga nangyari sa inyo. Ay, Diyos ko. Bakit nangyari sa inyo ito? Pagkatapos sumingi ng tawad, ay pansamantalang iniwan nila ang katawan ni Justin sa lupa para tignan naman ang kalagayan ni Mario. Pagdating nila sa loob,
ay nadatnan nilang nakahiga ang sugatang binata. Pinupunasan na ito ni Leia ng basang tela sa katawan. Mario, ayos ka lang ba? Konting tiis na lang. Gagamutin ka na ni Lola. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kamay ni Mario, habang si Lola Sada naman ay mabilis na naghanda ng mga gamot para sa sugat ng binata. Kaya lang, katulad sa naging epekto ng kagat sa tao ng aswang, naranasan din ni Mario ang abnormal na pagtirik ng mga mata. Nagkikisay itong hindi makapagsalita. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib sa pag-aalala dahil alam niya kung gaano kahirap na labanan ang lason na laway ng aswang. Lola! Pakibilisan niyo po! Nahihirapan na po si Mario! Paulit-ulit na tinawag ni Elena si Lola Sada na pumasok lamang sa kusina, pero hindi na ito nakabalik. Nagkatinginan silang dalawa ni Leia na bumakas na rin ang pag-aalala sa mukha nito. Sa kanya lang naalalang may sugat din pala ang matanda sa balikat. Halos magkasabid-sabid ang mga paa nila sa pagsilip sa matanda papunta sa kusina. Halos manlaki ang kanilang mga mata nang madatnan nilang nakahandusay sa sahig si Lola Sada. Nagkikikisay ang katawan na bumubula ang bibig nito habang nakatirik ang mga mata at namimilipit sa sakit. Hawak pa nito ang mga gamot na ilalagay sana nito sa sugat ni Mario. Diyos ko, Lola Sada! Naku! Paano na to? Anong gagawin natin, Elena? Hindi ba't matagal ka nang nakasama ni Lola Sada? Baka naman kaya mo nang gumawa ng gamot. Pero may kasamang orasyon ng gamot o di kaya ay may bisa ng mutya. Ikaw na lang, Elena, ang gumamot sa kanila. Ako na lang ang kukuha ng mga bulaklak ng sampagita sa labas. Agad na naglakad palabas ng bahay si Leia habang naiwan si Elena sa tabi ni Lola Sada. Hindi niya inaalis ang paningin dito, maging ang kanyang kamay na nakahawak sa palad nito. Ilang sandali pa ay bumalik na si Leia, dala ang mga dahon at bulaklak ng sampagita. Heto, dinala ko na rin ang lusong. Diktikin mo muna sa kailagay sa mga sugat ni Lola. Pagkatapos ay si Mario naman ang isusunod nating gagamutin. Bahala na, alam ko magagawa mong iligtas sila, Elena. May tiwala ako sa'yo. Kaya gawin mo ang lahat ng makakaya mo para mapigilan ang lason sa katawan nila. Isinilid muna ni Elena ang mutya sa kanyang bulsa, habang ang sibat ay isinandal niya sa gilid ng lamesa. Mabilis ang ginawa niyang pagdidikdik sa mga dahon at bulaklak, saka inilagay sa sugat ni Lola Sada. Pagkatapos ay nilapitan naman niya ang nakahigang si Mario. Nadatnan niyang bumubula na ang bibig nito, habang walang tigil sa pagkikikisay ang katawan. Konting tiis na lang, Mario. Makakauwi na tayo. Nakikiusap ako, wag mo kong iiwan. Tayong dalawa na lang ang natitira, kaya lumaban ka. Alam ni Elena na kahit may nararamdamang sakit si Mario, ay naririnig nito ang mga sinasabi niya. Nang tuluyang malagyan ng dalaga ang sugat ng binata, ay agad ding nawala ang pagkikikisay ng katawan nito. Maya-maya pa ay parang nawalan ito ng malay sa pagkakahiga sa katre. Dala ng matinding pagod ni Elena, nakatulog na rin siya sa tabi ni Mario. Hindi alam ni Elena kung gaano siya katagal na nakatulog sa tabi ni Mario. Basta't pagmulat ng kanyang mga mata ay medyo madilim pa rin ang paligid. Naririnig niya ang boses ni Mario na tinatawag ang pangalan niya. Elena! Elena, gumising ka! Aalis na tayo! Hindi tayo dapat manatili sa lugar na to! Elena! Iniangat ni Elena ang kanyang muka para makita si Mario. Saka kinusot-kusot ang mga mata. Sumilay ang ngiti sa labi ni Mario nang magtama ang kanilang paningin. 4:00 na madaling araw. Kailangan na nating umalis para maglakad papunta sa tulay. Kanina pa tayo inihintay sa labas nila Leia at Lola Sada. Kumusta na si Lola? Maayos na ang kalagayan niya, kaya huwag ka na mag-alala. Natitiyak daw niyang babalik ang mga umatake sa atin kagabi, kaya kailangan daw nating umalis dito. Nagdala na sila ng mga bulaklak ng sampagita, kaya bilisan mo, tara na! Paano si Justin? Iiwan ba natin siya? Elena,
Patay na si Justin, wala na tayong magagawa. Kaya hindi natin siya pwedeng isama. Ang totoo ay nakagapos ang katawan niya sa katre. Nasa kabilang kwarto siya, habang puno ng bulaklak ng sampagita ang kanyang katawan. Kailangan daw yun para hindi siya maging aswang. Iahanda ko na rin pala ang sibat mo. Ako naman tama na sa akin tong karet na nakita kong nakasabit sa dingding ni Lola Sada. Sinulyapan ni Elena ang silid na kinaroroonan ni Justin. Saka siya dahan-dahang bumaba ng katre para silipin ito. Pagkatapos makapagpaalam, ay saka sila nagpasyang lumabas ng bahay. Nakita niyang nakatayo sina Leia at Lola Sada sa labas ng bakuran. Habang hinihintay siya ng mga ito, makikita sa mga kamay nila ang mga hawak na sandata. Si Leia ay sibat na gawa sa kawayan, samantalang si Lola Sada naman ay itak. Bukod pa sa matatalim na armas, ay may mga dala rin silang bulaklak ng sampagita. Ano pang hinihintay nyo? Umalis na tayo rito. Saan naman po tayo pupunta, Lola? Babalik na tayo sa tulay. Ihahatid ko kayo. Isama nyo si Leia. Pero paano po kayo, Lola? Hindi po ba kayo sasama sa amin? Bahala na. Ang mahalaga makalayo na tayo sa lugar na ito. Sina Mario at Leia ang nauna sa paglalakad, habang sina Lola Sada at Elena ay tahimik na nakasunod sa dalawa na tinatahak ang daan sa gitna ng kagubatan. Hindi maiwasan ni Elena ang hindi mapalingon sa kanilang likuran. Pakiramdam niya ay may mga nilalang na sumusunod sa kanila. Malayo pa po ba ang lalakarin natin, Lola Sada? Oo, dahil kailangan nating dumaan sa kabilang bundok para iwasan ang lugar na madalas puntahan ng mga aswang. Isa pa, may mga bahay rin na nakatayo sa labas ng kagubatang ito. Madali namang malalaman kung may mga aswang na nakasunod sa atin dahil umiinit ang hawak mong mutya. Biglang naalala ni Elena na nasa bulsa pala niya ang mutya, kaya't inilabas niya ito at mahigpit na hinawakan bago ipagpatuloy ang paglalakad. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad ay nadaanan naman nila ang 3 mga kubo na gawa sa kugon. Sa bakuran ay merong mga nakatanim na halamang sampagita, pero kapansin-pansin ang katahimikan ng lugar. Ganun na lang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang makita nila ang mga bahid ng sariwang dugo sa damuhan. Ay, Diyos ko po. Pati pala ang mga bahay rito ay sinalakay ng mga aswang. Wala silang pinalampas kahit matanda, hindi nila pinatawad. Para po silang gutom na gutom sa pagkain ng laman loob ng tao. Ang akala ko po hindi sila nakakalapit sa mga halaman ng sampagita. Pero paano po ito nangyari, Lola? Nagawa nilang pumatay ng mga tao na umaasang maliligtas sila ng bisa ng sampagita. Hindi na rin ako sigurado sa mga nangyayari, Mario. Gustuhin ko man na mailigtas silang lahat. Wala akong kakayahan. Hindi ko na alam kung makakaligtas pa ba tayo sa lugar na ito. Siguro po, ito na ang tamang oras na may isang taong tatayo at lalaban para wakasan ang pambibiktima nila. Hindi po tayo dapat tumakas, Lola. Kailangan na po nating lumaban para sa mga buhay natin. Tuluyan nang tumigil sa paglalakad sina Leia, Lola Sada, Mario at Elena para lapitan ang mga bahay. Wasak ang dingding at nagkalat ang mga gamit sa lupa. Indikasyong nanlaban pa ang mga taong nakatira sa kubo. Napakuyom na lamang ng palad si Elena habang pinagmamasdan ang itsura ng paligid ng bahay. Hindi po kami aalis dito, Lola, hanggat hindi napapatay ang mga aswang. Hindi ko na po hahayaang may isang Gwen at Justin pa ang mamatay sa baryong ito. Kung hindi pa natin sila mapipigilan, marami pa pong buhay ang kukunin nila. Pero teka, Elena, masyado mapanganib ang iniisip mo. Tama si Elena, Mario. Siguro ay panahon na para tapusin na ang patuloy na pangbibiktima ng mga ulahis. Tutulong din po ako kay Elena, Lola. Marami na po tayong nasaksihang pinatay ng mga aswang. Tama lang po na tapusin na ng tagapagmana ng mutya ang mga halimaw na pumatay sa mga tao rito. Nang magkasundo sila sa kanilang mga gagawin, ay inipon nila ang mga bulaklak ng sampagita sa bawat bakuran ng bahay
saka inilagay sa kani-kanilang mga basket. Pagkaraan ng ilang minuto ay saka sila nag-umpisang maglakad papunta sa lugar kung saan iniwan nila ang kanilang sasakyan. Naniniwala silang sa lugar ding yun magpapakita ang mga halimaw. Malapit na po lumiwanag ang paligid. Mas mapapadali ang pagpuksa natin sa mga aswang kapag sumikat na ang araw. Diyan ka nagkakamali, Elena. Hindi sila nasasaktan sa sikat ng araw. Tanging sampagita lang ang kayang manakit sa kanila. Nandito na po tayo, sa malawak na talayban. Dito pala kayo dumaan. Kakailanganin nating bumaba sa bangin para makatawid sa kabila. Pero mahihirapan po kami, Lola Sada. Wala na po bang ibang daan? Wala na, Mario. Ito lang ang nag-iisang daan patawid sa kabilang tulay. Pero bago yon, maghintay muna tayo sa pagdating ng mga aswang. Sinilip muna nila Elena at Leia ang ibaba ng bangin. Habang nakatingin sa ibaba, ay hindi inaasahan ng dalaga na makikita nila roon ang mga aswang na ulahis. Abala ang mga ito sa paglapa ng katawan ng baboy ramo. Diyos ko, kaya pala nang tumawid ako ng tulay na ito ay may narinig akong tunog ng pag-angil. Yun pala, dito sila nakatira. Nasa ibaba ng bangin ng mga aswang, Lola. Agad na lumapit sina Lola Sada at Mario sa tabi nilang dalawa ni Leia. Bumakas sa mukha ng mga ito ang takot nang makitang mas marami ang mga nilalang na nasa ibaba ng bangin. Ito na ang pagkakataon natin, Lola, para gumanti sa kanila. Bubuhusan ko sila ng bulaklak ng sampagita. Hindi maaari, Mario. Mas mahihirapan tayo kapag sabay-sabay silang umatake. Lalabanan natin ang mga ulahis gamit ang ating mga sandata at ang bulaklak ng sampagita. Sa tulong ng aking mutya, uubusin ko ang lahi nila. Habang abala sila sa pagsilip sa mga aswang na nasa ibaba ng bangin, hindi nila namalayan ang isang aswang na nakatayo sa kanilang likuran. Biglang narinig ni Elena ang tunog ng garalgal ng pag-angil ng asong galit na galit. Nagbago rin ang simoy ng hangin na parang nabubulok na laman ng tao. Bigla silang hindi nakapagsalita habang pinakikinggan ang tunog sa kanilang likuran. Si Elena ang unang nakabawi sa pagkabigla. Nilingon niya ang pinagmumulan ng ingay at gano'n na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Maging si Mario na nagulat din nang makita kung sino ang nakatayo sa kanilang harapan. Si Gwen, habang nakangising tumutulo ang malapot nitong laway. Gwen! Teka! Sandali, Elena! Huwag ka lalapit sa kanya! Hindi na siya ang kaibigan natin! Hindi na siya si Gwen! Tama si Mario, Elena. Makinig ka sa kanya. Wala na siya sa tamang pag-iisip. Ang tingin na lamang niya sa inyo ay pagkain. Naluluwang nanginginig ang mga kamay ni Elena nang hawakan niyang mabuti ang kanyang sibat. Parang hindi niya magagawang saktan ito ni gamitan ng kanyang sandata. Dahil sa bahagyang pagkalito, inatake si Elena ng aswang na si Gwen. Wala nang nagawa ang dalaga kundi ang protektahan ang sarili laban dito. Sinalubong niya ng hawak na sibat ang kaibigan habang nakabuka ang bibig nito na akma na sanang kakagat sa kanya. Bumaon ang talim sa bunganga nito. Elena! Mag-iingat ka! Lola, narinig po tayo ng mga ulahi sa ibaba ng bangin. Umaakyat na po sila rito. Bilisan nyo. Magsaboy kayo ng mga bulaklak ng sampagita sa lupa para hindi sila kaagad makalapit sa atin. Samantalang si Elena naman ay hindi agad napabagsak si Gwen dahil sa nararamdamang awa para sa kaibigan. Sa kaiiwas niya rito ay bigla siyang nawalan ng balanse. Kaya naman, bumagsak siya sa lupa. Naramdaman niya ang pagsakay ng kaibigan niya sa kanyang tiyan. Pero naging maagap ang kilos ni Lola Sada. Ginilitan nito ang leeg ni Gwen, sabay saboy ng bulaklak ng sampagita sa katawan nito. Bumagsak sa lupa ang aswang niyang kaibigan habang nasusunog ang katawan. Hindi ka nag-iisip, Elena. Munti ka nang mapahamak. Isa ng aswang ang kaibigan mo. Kung magpapatalo ka sa nararamdaman mo, hindi malabong mangyari na ikaw na ang susunod na maging aswang.
Pero Lola, kaibigan ko si Gwen. Kung mamatay ka dahil sa kahinaan mo sa kaibigan mo, mababaliwala ang mutyang hawak mo. Hindi na kayo makakaalis dito. Matutulad kayo sa kanila. Tama na, huwag niyo po kayo magtalo, Lola Sada, Elena. Nakaakyat na ang mga aswang. Napapalibutan na nila tayo. Si Mario naman ay nakatayo na nakaharang sa kanilang unahan habang nakatutok ang itak sa mga kalaban. Sa paanan nito ay ang nakahandusay na si Gwen. Patuloy itong nagkikikisay sa lupa na pilit tumatayo. Kahit na nga may tama na ito sa liig at umuusok ang katawan. Nilapitan ni Elena si Gwen. Iniangat niya ang sibat, saka itinarak sa leeg nito. Patawarin mo ko, Gwen. Paalam. Sabay-sabay niya ng sampagita sa katawan nito. Ang iba naman ay isinubo niya sa bibig ng kaibigan. Nagkikikisay ang katawan nito na parang nakukuryente, habang ang kulay itim at malapot na likido ay lumabas sa bibig ni Gwen. Para itong nalason kung tumirik ang mga mata. Biglang natuyo ang balat ng babae hanggang sa tumigas ang katawan nito na parang nasusunog na kahoy. Si Leia na nakahandang umatake ay nakaangat na rin ang sibat, habang sina Lola Sada at Mario ay patuloy na pinakikiramdaman ang mga nilalang na nasa paligid. Bibigyan ko ng hustisya ang mga nangyari sa inyo, Justin at Gwen. Ipinapangako ko yan. Dapat lang, Elena. Mag-iingat kayo. Mas mabangis sila ngayon dahil sa nararamdamang matinding gutom. Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang sa kanilang kinatatayuan, habang pasalubong naman silang umatake sa mga ito. Iwinasiwas ni Elena ang hawak niyang sibat sa ere at mas hinigpitan niya ang kapit niya sa mutya. Ganon din ang ginawa ni na Lola Sada, Leia at Mario gamit ang kani-kanilang mga armas. Walang gustong magpatalo na ang tanging maririnig na lang ay ang malalakas na pag-angil ng mga nasasaktang ulahis. Bawat tamaan ng armas ni Elena, bumabagsak sila sa lupa habang nagkikikisay ang katawan na bumubula ang bibig. Susundan pa ito ng pagsaboy nila ng mga bulaklak ng sampagita sa katawan ng mga aswang, kasabay ng pagsaksak sa leeg gamit ang sibat ni Elena. Elena! Sa likod mo! Muling ipinagpatuloy nila ang pakikipaglaban sa mga aswang na umaatake sa kanila, habang si Elena naman ay sumugod sa mga kalaban. Bawat tamaan ng sibat ng dalaga ay bumabagsak sa damuhan at namamatay, habang nakatirik ang mga matang nagkikikisay ang katawan. Isaboy natin sa kanila ang lahat ng bulaklak ng sampagita. Sabay-sabay na silang umaatake sa atin. Umikot sa ere si Elena, sabay atake ng sibat sa mga halimaw. Tinamaan niya ang ulahis na sumugod sa kanya, habang nasundan ng dalawa pang mga aswang. Lumabas ang mga dugo sa bibig at ilong ng mga halimaw nang gawin ni na Mario, Leia at Lola Sada ang pagpapakain ng bulaklak sa mga ito. Habang dumarami ang mga halimaw na sumusugod sa kanila, ay naramdaman ni Elena ang malakas na enerhiyang gumagapang sa kanyang buong katawan. Lumiwanag bigla ang kanyang paningin at kasabay ng maigpit na pagkapit niya sa hawak na sibat at pagtarak naman niya sa lupa ng kanyang sandata. Lumiwanag na rin ang kanyang mutya. Gumapang ang liwanag sa lupa na parang winalis ang lahat ng kalaban. Umalingaw-ngaw ang pag-angil ng mga ito at tuluyang nasunog ang katawan ng mga ulahis. Lahat sila ay natumba sa talahiban. Nasunog sila, Lola, nang itarak ni Elena ang sibat sa lupa. Pati ang mga dahon naging abo rin. Paano po nangyari yun? Dahil kinilala ng mutya si Elena. Si Mario naman ay nilapitan ang mga nakahandusay na kalaban. Nagmistulang mga papel ang mga katawan ng aswang na unti-unti nang naaabo. Humihingal na lumapit si Elena sa kanyang mga kasama. Sa kamuling sinilyapan ang nakahandusay na katawan ni Gwen. Napansin niya ang susi ng van sa bewang nito na muntik na niyang makalimutang kunin.
Hindi kami makapaniwalang may ganong kakayahan ang hawak mong sibat, Elena. Lola, hindi po dahil sa sibat, kundi sa hawak ko pong mutya. Binuksan ni Elena ang kanyang palad at ipinakita sa matanda ang kulay puting bato. Pawis na pawis ang kanyang kamay dahil sa mahigpit na pagkakakapit niya sa mutya. Bumakas ang tuwa sa mukha ni Leia habang pinagmamasdan ang bato sa kamay ng dalaga. Malaya na po tayo, Lola. Pwede na tayong umuwi. Wala na akong pamilyang babalikan, Leia. Dito na lamang ako. Sumama na lamang po kayo sa amin, Lola Sada. Siya nga naman po, Lola. May sarili po akong bahay. Wala na rin naman akong mga magulang. Maaga po kasi ako naulila sa ama at ina. Sumama na lang po kayo sa amin ni Mario. Teka, paano naman ako? Bumisita ka na lang sa amin o di kaya kami ang pupunta sa inyo. Isa na tayong buong pamilya ngayon. Para na tayong magkakapatid at si Lola Sada na ang bago kong lola. Kasama ba ako sa magiging kapatid mo? Siyempre hindi. Ibang usapan ang tungkol sa ating dalawa eh. Ang saglit na kasayahan ay napalitan ng lungkot nang maalala ni Elena ang nangyari sa mga kaibigan. Hindi nila alam kung paano ipaliliwanag sa pamilya ni Gwen at Justin ang tungkol sa mga nangyari sa kanila. Mas buo po sana ang saya ko, Lola, kung nandito po ang mga kaibigan ko. May mga dahilan kung bakit nangyari ito sa kanila. Siguro talagang hanggang doon na lamang ang buhay nila. Muling sinilyapan ni Elena ang mga nakahandusay na bangkay ng mga aswang sa lupa at natanaw ang kabilang gilid ng bangin kung saan ay nakita niya ang naputol na tulay. Bumaba sila sa bangin para makatawid sa kabila kasama sina Leia, Lola Sada at Mario. Mabibigat ang mga hakbang ng mga paa na pumasok sila sa loob ng sasakyan. Binuhay ni Mario ang makina ng van saka pinaandar ito papalayo sa lugar na yon. Nang makauwi sa kani-kanilang tahanan sina Mario, Leia at Elena ay inireport nila sa pulis ang mga nangyari. Dito na nga nila nadiskubre ang pambihirang mga aswang na nabubuhay sa baryo ng Bestor. Magmula ng araw na yon ay hindi na muling pinag-usapan ang tungkol sa baryo. Tanging ang mga pulis at pamilya ni Justin at Gwen ang nakakaalam tungkol sa mga aswang na ulahis, habang si Lola Sada naman ay kasama sa bahay ng dalagang si Elena. Habang lumilipas ang maraming taon, patuloy na naghihilom ang kanilang mga sugat dahil sa mga kagat ng aswang na ulahis. Ngunit ang sugat na nilikha nito sa kanilang mga puso at ang nakakakilabot na karanasang yon ay hinding-hindi nila makakalimutan kailanman.